Patuloy na usap-usapan po ngayon ang pagbagsak ng presyo ng Pi Network or Pi Coin. Habang si Bitcoin at ang iba pang altcoins ay unti-unti na pong nakakabangon, ang Pi Coin naman ay lalong lumulubog sa pinakamababang presyo nito mula pa noong taong 2022. Ano nga bang dahilan sa likod ng pagbagsak na ito? May pag-asa pa bang makabawi ang Pi Coin? At higit po sa lahat, ay paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga traders at investors ni Picoin. Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, itong nakaraang Miyerkules ay bumagsak na naman ang presyo ng Picoin sa presyong 0.7915 na siyang pinakamababang presyo nito mula pa noong February 2022. Mula po sa all-time high nito ay bumagsak na ito ng mahigit 74%. Ang market capitalization po nito ay bumaba rin mula halos $20 billion patungo po sa $5.35 billion. Ayan, sa madaling salita ay mahigit $14.65 billion na halaga ng Pi ang nabura sa market. Ngayon ay ano ang mga dahilan ng pagbagsak na ito? Unang-una ay patuloy po kasi ang kakulangan ng exchange listings para kay Picoin. Kahit na opisyal na pong na-launch ang mainnet ng Pi, hindi pa rin po ito tinatanggap ng mga malalaking cryptocurrency exchanges tulad ni Binance, Coinbase at saka si Upbit. Ang Binance po ang pinakamalaking exchange sa buong mundo, habang ang Upbit naman ang malaki ang market share sa South Korea, kung saan ay isa sa mga bansang may matibay na suporta para kay Picoin. Kung mailista po ito kay Coinbase, mas marami itong magiging access sa mga investors sa Amerika. Ngunit sa kasalukuyan ay karamihan po ng trading activity nito ay nangyayari lamang sa OKX, Gate.io at saka Bitget. Mga exchanges na hindi po kasing laki ng mga nabanggit natin kanina na mga exchanges. Pangalawa po ay humihina na rin ang demand para kay Picoin. Ayon po sa CoinGecko, ang 24-hour trading volume ng Pi nitong Miyerkules ay nasa $213 million na lamang. Sa kasagsagan po ng demand noong February at unang bahagi ng March ay umabot po ito sa mahigit $1 billion kada araw. Kaya ayan, mula $1 billion ay naging $213 million po ito ngayon. Ibig sabihin ay bumaba na ang interest ng mga traders at investors dito. Pangatlo ay marami ang nangangamba sa tokenomics ng Pi Network. Ayon po sa PiScan, hawak ng Pi Foundation ang karamihan sa circulating at saka lock tokens. Sa ngayon, ang 7 wallet ng Pi Foundation ay may hawak na mga coins na may halagang $50 billion. Sa madaling salita, napakalaking bahagi po ng Pi supply ang kontrolado ng iilang entity lamang. Pang-apat ay nagkakaroon po ng panic selling dahil sa paparating na token unlocks. Mahigit 1.6 billion na bagong Pi coins ang marirelease sa loob ng susunod na 12 buwan or 12 months. Kapag dumami po ang supply ng isang token nang hindi lumalakas ang demand, natural po na babagsak ang presyo nito sa market. Ngayon ay may pag-asa pa bang makabawi or makabangon ang Pi coin? Ayan, kung titignan po natin ang technical analysis ay makikita natin na nasa matinding downtrend ang Pi coin. Sa 4-hour chart na ito ay patuloy po itong bumababa at hindi po siya makalagpas sa 25 period na moving average. Ayon din sa Bull Bear Power Indicator o Elder Ray Index, mas malakas po ang sellers kaysa sa buyers mula pa noong March 14. Ibig sabihin ay hawak pa rin ng mga bear o sellers ang control sa market. Dagdag pa rito ang RSI naman or Relative Strength Index ng Picoin ay nasa oversold level na. Karaniwan ay kapag oversold po ang isang asset, posible po itong makaranas ng rebound. May indikasyon din ng isang falling wedge pattern. Ayan po yung falling wedge pattern. Isang bullish reversal pattern na maaari pong magpahiwatig ng potential recovery. Kung magtutuloy-tuloy po ang bounce back, maaring umabot po ang presyo nito sa resistance level na 1.8042 na siyang highest swing nitong March 13. Ibig sabihin ay may posibilidad ng isang 125% recovery mula sa kasalukuyang presyo. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito.
Para sa atin, ang pagbagsak po ng presyo nito ay isang malaking pagsubok. Kung isa ka po sa mga unang nakakuha ng PiCoin ng libre noong mining phase, maaaring hindi ka po gaanong apektado dahil wala kang inilabas na kapital. Ngunit para po sa mga bumili ng PiCoin sa mas mataas na presyo, maaaring malaki po ang naging nawala sa iyo or natalo sa iyo sa value ng iyong investment. Sa kasalukuyan ay mahalagang suriin kung ano po ang plano ng Pi Network upang madagdagan ang demand para sa kanilang coin. Ang pinakamahalagang development po na kailangang abangan ay kung kailan ito maililista sa mga major exchanges tulad po ni Binance at saka Coinbase. Kasi kapag nangyari ito ay malaki po talaga ang posibilidad ng pagtaas ng presyo ng PiCoin dahil dadami ang potential buyers. Ayan, sa kabuuan, ang dito sa mundo ng cryptocurrency, ang presyo po ng isang coin ay nakadepende hindi lamang po sa hype, kundi pati na rin sa utility, adoption at saka supply-demand dynamics. Ang PiCoin ay may malakas na community, ngunit kung hindi po ito hindi po nila maaayos ang mga isyong kinakaharap nito, lalo na ang transparency at saka tokenomics at exchange listings, maaari pong mahirapan itong makabalik sa dating kalakasan nito. Kaya kung ikaw po ay isang PiCoin holder, mahalagang mag-ingat at wag pong basta-basta magpanik. Ang mga ganitong pagbagsak ay normal lamang po sa crypto market. Ngunit hindi po ito nangangahulugan ng permanenteng pagkawala ng value. Kaya maghintay po ng mga positibong developments bago po tayo gumawa ng anumang desisyon sa ating investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.